Wow, Iligan City, Camiguin Island, Davao. Layo. Sino pa? Japan. May from Japan dito. Import. Dito din si sister. No, sister. Oh. Asira Bulyones. Ano mo na kinalayuan? No? Bujulra. No? So, kumain na ba kayo? At sana po ay nabusog na po kayo. And then, hindi tayo makatuloy sa pag-transfer bukas, June 15. June 15 dahil grabe yung ulan last week. So, hindi tayo pag-flooring sa lugar. So, para maging okay na, move natin sa June 26 po yung ano natin, pag-transfer natin. Pero malaki na yung yung parking area, malaki na po, no? Salamat tayo sa Bohol Limestone Corporation, sila po ang bigay ng limestone, no? Para sa lugar natin doon. So, maliwalas doon dahil natural aircon, no? Merong sea breeze, no? And then, doon ako galing, chine-check ko, maganda na po yung ating kalsada po, no? Maganda na po. And then, meron lang, patuloy pa naghahakot sila ng limestone for hindi pa patas na hindi pa plain yung kalsada, no? So malaki na po yung improvement doon. Salamat po sa nagbigay. Umaabot po ng 2.8 ang natanggap natin. So kita niyo naman na mga heavy equipment doon, mahal po 'yon, no? At meron pa tayong natira na almost 1.3 po. Salamat po sa inyo, ha. Bigyan natin ng papuri ang lahat na tumutulong. And then itong ministering ito ay makakater tayo sa mga pari na gusto. Galing po ako sa Cebu kahapon, nag-attend ako ng seminar sa good governance. Yung good governance, mga kapatid, naobserbahan na mga kasamahan natin, different dioceses po ang nag-attend. At salamat sa Diyos naka-attend. Nag-graduate ako kahapon. Nabigyan ng certificate. So, minsan sa ating diocese, kailan lang tayo makikialam? During election lang. Pero sa highlight doon, hindi lang during election. Dapat before election, during election, and after election. Bakit maliit lang yung influence natin sa political field? Dahil ang simbahan mag-educate lang during election. Totoo, hindi. Kailangan ang education natin before, during, and after election. And then marami kaming natutunan. Marami akong natutunan. So ngayong Martes po, meron na po tayong file ng kaso na mga politiko. So hindi ko lang i-announce, malalaman nila yon dahil bumibili sila ng boto dito sa Valencia. Criminal offense po yan, imprisonment 1 year. Okay? So, yan po ang ginagawa natin, hindi lang moral action, legal action din. Para po ito sa future sa ating bayan po. Kung hindi tayo magkaisa, it will lead into abuse to power. Tingnan nyo po yung bansa natin, ang laki ng utang. 16 trillion po. Walang nabilanggo. Ang dami, trillion of pesos na wala po sa kabanang bayan. Okay sana, libre tayo sa hospitalization. Di ba? Okay sana. No? Pero wala tayong ginagawa eh. Parang okay na sa atin kahit hindi yan tama. Bakit? May tama na tayo. Hay, no. So yan po, at nakikita ko po na marami ng mga pari, marami ng obispo ang dahan-dahan nakikialam para sa kabutihan nating lahat. Amen? God is good all the time.
Bigyan natin papuri ang Diyos. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Embrace na lagi ninyo. No, let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Balik ko ito na to ganina. No? Dito na together again. No? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. Louder be, louder be. Kamu ba kay inay lambog kuan atos buwangan. Ujes biya, ujes biya. Yo, dahil gino, I'm here because you're here. Yan, lupag lang ta sa mga di katoliko, no? With feelings. Dugagi gamay, ha? With feelings gamay, ha? Okay, 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Wow, no? Nanay kinabuhi, ganina gikabuhi. Atong pakpaka ng atong Ginoo. Nalipay ba morong adlaw? Dapat mo decide tang malipayon kada adlaw so that we become productive. Tanawan ninyo ang akong gi-share kanina. Nindot kaayo. Kanina bago ako pumunta dito, what people thinks about you is none of your business. Okay? Oy. What other people thinks about you is none of your business. And then dahil doon, it will increase worry. Because we want to please everybody. Let us accept the reality that we cannot please everybody. And then be true to yourself. As long as you have a pure motivation, you have a pure intention, be yourself. Amen? Pakpakan na itong Ginoo. Karon, arit na sa spiritual dimension, ari ko ni Father Sikia, ningon siya, our challenge is this. The task of combating the evil which has given the devil so much power today is a duty of the entire church, not only of the hierarchy and of religious, but for all of us. Ang ating duty is to combat against evil. Pero sad reality, mga kapatid, if we expect only 1% in the church to combat evil spirit, ilan lang ako, isa lang ako. Pero salamat may mga exorcist na appoint sa ating mahal na obispo. 13 po kami, pero yung active mga 4 lang. No? Pero busy din sa mga parokya. Salamat din ako sa ating mahal na obispo na ngayong bagong assignment ko, nakafocus na ako para makasama ninyo from Thursday to Sunday. Kahapon wala ako dahil may ina-attendan ako na good governance, no? Good governance in the year 2028, in the year beyond, no? So, simula na tayo, no? Ako po ay natutuwa dahil napansin nila tayo sa Dilaab Foundation. So, kinukontak tayo at naka-attend po tayo. Kahit puno ako ng schedule, nindalikyat radyo kog adto because it is necessary to listen their strategies also. No? To be empowered once again. Amen? So, dapat tayo excited every day. Excited ba kayo? Excited. Question mark mo na. So, patuloy tayo mga kapatid. Then we will truly lose a lot of ground because evil can take over more and more areas in the lives of individual Catholics. Not only individual Catholics, but also as well as on society as a whole.
So, hindi lang bawat isa sa atin, kundi ang buong ah, sangkatauhan po. So, yan po ang very challenging. At ngayon, ako po ay may good news sa inyo. Ang dami ninyo ngayon. No. And then gusto ko sa pag-uwi ninyo, maging authentic disciple na po tayo. Okay? And then, continue to spread the good news. Dahil ito yung challenge natin. Kaya nga, nagsagawa tayo ng catechism from 7:30 until 12. And then, dinagdagan ko ngayon. And then, magpatuloy pa ako hanggat buhay pa ako. I-share ko po yung natutunan ko sa mga aklat na nabasa ko po. No? Kahapon hindi ako nakapag-live dahil ang ganda ng discussion namin doon, no, sa good governance. Ang ganda, na-empower po ako, no? Patuloy tayo. So hindi lang bawat isa sa atin, kundi buong sangkatauhan ang hinaharas ng demonyo. Sabi ni Father Sikea, sabi niya dito, another challenge is that priests who should be in the forefront in the spiritual war against the devil are few in number. Kami mga pare, maliit lang ang pumasok sa seminaryo. At salamat din ako ngayon. Good news. 18 seminaryan yung tinutulungan sa ministry. Ngayon, 20 na po. Amen. At after sa seminar dun sa Cebu, nag-chat sa atin ang Father Rector sa San Carlos Seminary, si Father Mar Balili, professor ko. Nag-chat siya sa akin, Father, kailan ka pupunta sa Cebu? Pwede daanan mo kami? Pwede mag-talk ka sa mga seminarian para ma-empower naman sila. So more than 60 ka-seminarians na kinig sa akin kagabi. So nakarating ako dito, alas 5 na ako nakagising sa barko. No? So alas 10 kami nag-travel from Cebu to Tagbilaran. Nakagising ako alas 5. And then pagrating dito, may misa ako 6:15. After sa misa, nakatulog ako alas 1 oras. Na-charge na ngayon. May week mass din ako kanina. Then may week mass pa ako ngayon. Alas 7 sa gabi. Pero okay lang. Excited naman ako lagi. Lalong-lalo na nakita ko kayo. No? Double yung excitement ko. At mag-picture pa tayo. So, ito yung problema. Challenges. Another challenge is that una, yung mga tao ay hindi natuturuan. Yan po ang greatest challenge, mga kapatid. Pero ngayon, naturuan na kayo. Amen! How to combat against the evil spirit. Yan po ang good news ko sa inyo. May center na tayo. Yan ang good news ko sa inyo. Amen? At yung center natin, gawin natin yon Evangelization Center, St. Michael Exorcism Center, paraan na ma-evangelize kayong lahat na bibisita sa atin. Amen? And then, Brother Edison, meron na bang pari na First Sacrament of Confession? Meron nang pumupunta dito, te? Wala pa? Pero may pari na? Ha? Not feeling well yung pari natin. So, dahil bago yung mga pari natin ngayon, no? At hindi pa kami nakagawa ng meeting, so hindi pa ako naka-formalize personally mag-invite sa kanila. So pasensya na po kayo pero nagsige pa tayo na mag-contact ng mga pari. Healing without sacrament is nothing. Sacrament of confession, pero mag-anointing of the sick ako mamaya. And then, mag-anointing of senses ako mamaya. Dahil lahat kayo po ay deliverance po. Okay? So, ngayon, ang good news po, ang challenge ni Father Sikia, maraming mga membro sa simbahan, pero hindi sila wala silang kaalaman patungkol sa spiritual warfare. Kita nyo naman yung mga toko, di ba? Punong-puno. May nakaupo pa dito sa harapan ko. No?
At uhaw na uhaw yung mga tao sa katotohanan. No? Gutom na gutom yung mga tao sa katotohanan. Kaya nga nandito kayo, di ba? Nagsakripisyo kayo. No, iba natutulog din. Oh, katulog lang mo ha. Oh, katahanan mo na ako og nindot nga kanta. Pahulay nga dayon. Ito, I'm just kidding now. So, pangalawa na challenge, ito. Another challenge is that priests who should be in the forefront in the spiritual warfare against the devil are few in number and are already overworked in their different ministries and Pharisees. Di ba? Paris priest na sila, may commission pa sila. They're overworked by the ministries and commissions. There are less than 8,000 priests for the millions of Filipinos. 8,000 lang pare. Kuwang na kaayo. Gawas pa ning uban. And how many of them had received adequate training? Ilan lang yung na-train? Sa 8,000, ilan lang? Training in spiritual warfare in the ministry of liberation. Yan ang greatest challenge. Pero ngayon, yung mga bagong mga seminarista, interested na po. No? Nakatalk na nga ako dun sa seminaryo kagabi. That's a good news. Amen? Meron na tayong 20 ka-seminaryan eh. No? Nakabayad na tayo. 89,800 ang nabayad natin. Sa awa ng Diyos, wala po tayong utang para sa mga seminarista. No? God is a great provider. No? And then, na problema na ako yesterday dahil wala pang pumasok. And then, 89,000 yung... At salamat sa Diyos. No? May pumasok. More than 100,000 pesos. And then nakapadala din tayo sa Catholic school na muntik ng masara. Every month din magpadala tayo ni Father Albert Aldea, Diocese of San Carlos, St. Therese Catholic School. Muntik ng masara at hindi niya pinasaryahan dahil maraming mga Protestant school doon. Kung isara niya yung Catholic school, doon na mag-aaral yung mga bata. Hindi maging Protestante yung mga Katoliko doon. So, nakapadala na din tayo ng 26,000 po. No? Salamat po sa Diyos. God is a great provider. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, mga kapatid. And then, this coming June 28 po, magsagawa tayo ng sports and evangelization. No? Sa Manga District. Sa sunod, dito na sa Lila, ang sports and evangelization, nandun na ako eh. So, libutin natin yung mga barangay for sports and evangelization. No? So, yan ang ginagawa natin. We spend more money to evangelize a lot of people. Dahil minsan, we spend money for decoration. Hindi naman masama yun. Yung mga bulaklak natin, 80,000. Malalanta na yun. Di ba? Yung mga fiesta natin, 80,000, 60,000. Yung mga bulaklak lang. Hindi naman masama yun. Pero bakit? Yan lang ang ginagastuhan natin. Yung ano lang, decoration. What about the evangelization? Kapag kakatay ka ng baboy, edi mag-gather mo lahat ng pamilya sa baryo. Kay lisod ba ning mamasulta niya way paon? Nakakuha de kag ibis. When we spend more money to evangelize the people of God. Amen? God is good all the time. At dahil doon, maraming bumalik sa tunay na iglesia. Natatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Patuloy tayo. Sabi naman ni Pope Benedict XVI, the peace of Jesus is the fruit of a constant struggle, a constant battle against the evil one. Ano? Paano yan ma-peace, Father? Gera yan eh. May peace ba sa gera? So kung hindi tayo
nakipagdigmaan sa mga demonyo, kung hindi tayo nakipagdigmaan sa mga masamang espiritu, we never receive the peace from Jesus. Bakit hindi na tayo? Kung may binyag, may pari. Kung may kasal, mag-concelebrate pa ang mga pari. Kung may nayawaan, nasaan ang pari? Nasaan? Diba? How can we obtain the peace of Jesus? We can obtain the peace of Jesus when we constantly battling against the evil one. Amen? So, kailangan tayong lahat makipagdigmaan na. Kailan? Ngayon na! Uy! Ready na ba kayo makigdigmaan sa masamang espiritu? Masamang mga elemento? Ready na? Ready na. Amen! Kana, napugos na ng uban, no? The battle that Jesus has decided to fight. Sino ang nag-decide sa pakikipagdigmaan? Si Kristo mismo. Na tayo po ay sundalo ni Kristo. Amen? Tanungin mo yung kapatid mo. Ano yung katabi mo? Sundalo ka ba? Sundalo? Kapgo? Oh. The battle that Jesus has decided to fight is not against men or human powers, but against the enemy of God and man, Satan himself. Hindi siya nakipag-away sa mga tao. Hindi siya nakipag-away sa mga makapangyarihan sa mundong ito. Nakipagdigmaan siya sa isang persona, spiritual being, ang demonyo. Handa na ba kayo? Dapat kung handa kayo, huwag kayong matulog na hindi magdasal. Mag-rosaryo na tayo. Mapapagod sa pagdasal. No? Yan po, digmaan po yan eh. Dapat, 5-second rule. Be decisive. Alam nyo ba yung 5-second rule? 5 second lang. 1, magro-rosaryo tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Lumuhod ka na after 5 seconds. Yan po, maging decisive tayo. Kapag sasabihin mo, unya na lang ma, human sa kardoma. Unya na lang ma, kay nagtiwas pakos project. Be decisive in fighting Satan. 5-second rule. Example, anong gagawin ko ngayong oras na ito? Anong gagawin ko sa umagang ito? Magwawalis ako. Maghuhugas ako ng pinggan. Maglalaba ako. Magluluto ako. Itong 4 ang gagawin ko sa umagang ito. Kaya nagsiselfone ka. No? Ang ganda. No? May YouTube pa. No? Tumingin ka ng boxing, tumingin ka ng mga fashion show, ano pa yung mga tininingnan mo doon. Hindi mo nagawa yung 4. Lalauna na. Gutom na ako. So, anong gawin natin? 5-second rule. Una, magwalis ka. 1, 2, 3, 4, 5. Nangwalis ka na. No. Ang pagwawalis, 1, 2, 3, 4, 5. Nang huhugas ka na ng pinggan. After sa paghugas ng pinggan, 1, 2, 3, 4, 5. Naglalaba ka na. Pagtatapos mong manglaba, ng hay-hay na yun. 1, 2, 3, 4, 5. Pang, pang, pang. No? After sa pag-hay-hay, manglungag na ko. 1, 2, 3, 4, 5. Lutog sudan. Impas. Human. Sunday simba, no? So yan, magplano kayo ano yung target nyo na gawin sa araw na yan. And then i-check nyo. Count your achievements. And then wag kayong matakot. At din wag kayong mag-alala sa karamdaman ninyo. I-entrust yan sa Panginoon. Lord, be grateful sa mga suffering ko ngayon.
Kung hindi ako nagkasakit, Lord, hindi ako makapunta dito. No. Salamat sa sakit ko, Lord. Nagkaisa kami. Umuwi yung anak ko. No. Stop worrying your illness. Marami ngayon namatay hindi sa sakit nila. The number one killer of humanity is stress and worry. Marami, tens of thousands every year namatay dahil sa stress. May cancer ka, ha? Anong stage, Doc? Stage 5. Ha? May stage 5 ba? And then, dahil doon, you will increase your stress. You will increase your worry. Namatay ka dahil hindi sa sakit. sa stress mo. So ngayon, tanggapin mo yung karamdaman mo. And then increase your confidence. Increase your faith to the Lord. Amen? May kapitbahay kami. Yung anak niya, 50-50. Malusog na malusog yung tatay. Siya yung tagabantay. Siya yung tagahatid ng pagkain. Pinangumusta namin yung anak niya. Kumusta na siya? Sabi niya, malapit na mamatay. Pero alam nyo, yung tatay niya ang unang namatay. Yung nag-alaga sa kanya ang unang namatay. The following day, yung anak niya naman ang namatay. No? So therefore, hindi na nga hulugan, may sakit ka, mauna ka sa akin. Pwede pa si Father Darren mauna sa'yo. Uy. Simba ko, Father. No. Hindi pa nila ito, madisgrasya. Mo adto na ko, Amerika, madisgrasya. O niyang aeroplano, matagak. Yung batong Air India. No, sa uonde ko. Salamat. Naarbay usa na luwas, no? Manang, ang kinabuhi nato, jud tay kasiguruan. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita way siguro, apan ang kamatayon ta sigurado. Tinoo dili. We don't know when the Lord will take our borrowed lives. So kayo, ngayon, let us increase our faith. Let us increase our confidence. Hindi naman tayo para sa mundong ito. Kung kukunin tayo sa Panginoon, may buhay pa sa kabila ng buhay na ito. There is life after this life. Amen? Huwag kayong matakot mamatay. Dapat matakot kayo kapag hindi kayo mamatay. Sa ngayon ba kayo na hindi kayo mamamatay? Naabot kayo ng 150. Anong mangyari sa'yo? Kakain ka sa sarili mong dumi. Maglalaro sa... So, huwag kayong matakot mamatay, ha? And then, yung mga namatay nating mga relatives, huwag kayong mag-alala. No. Pahulay na dayon na yun. Pahulay nga dayon ihatag niya. Huwag ang kahayag nga way pagkapalang. Lahat tayo pupunta doon. Dapat tatanggapin natin iyan. Okay? While we are here, let us increase our faith, let us increase our knowledge, let us increase our confidence, let us increase our love to one another. Kumusta yung puso mo? Puno ng puot? Consecrate your life and heart to the Sacred Heart of Jesus. Dalawa lang po yung puso na nag-influence sa mundong ito. The Sacred Heart of Jesus and the hatred heart of Satan. Kung puno ka sa galit, puno ka sa revenge, puno ka sa puot, you're influenced by the hatred heart of Satan. Pero yung puso mo ay puno ng hustisya, puno ng awa, puno ng pag-asa,
puno ng pagmamahal, puno na ng pagpatawad. Your heart is influenced by Sacred Heart of Jesus. Sa mga tao, di ba niya, kung bugat pa imong dughan, daghan pa kang gidumtan. Unsa to? Kung bugat pa imong dughan, daghan pa kang gidumtan. Kung ang imong kasing-kasing gaan, daghan na kang sala gikalimtan. Namusta man, bugat ta imong kasing-kasing ron gaan. O, wala maningog ning uban, no? Kaya perting bugata, jud. So, despite ni Ana, let us accept it and then consecrate it to the Sacred Heart of Jesus. Malapit na yung fiesta niya, di ba? 27 yung fiesta niya, no? Sacred Heart of Jesus po. Continue to consecrate dahil marami sa atin nagkasakit dahil puno sila ng galit. Tingnan nyo yung mukha ninyo. Pumangit. Bakit? Puno ng galit. Purify your heart. Okay? So, patuloy tayo. So ngayon, ang gawin ninyo sa inyong mga natutunan ngayon, aftercares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals, i-deliver sa inyo yung bahay ninyo, ha? Okay? Sana po nakinig kayo sa series of catechism kanina dahil malaking tulong po yun. Wala po kaming maibigay sa inyo. Ang maibigay namin sa inyo, yung dala lang ni Kristo. Anong maibigay namin sa inyo? Ang dala ni Kristo. Ano ba yung dala ni Kristo? Babasahin natin, ha? Ano yung dala ni Kristo? Ito yung dala ni Kristo. John chapter 1 verse 17. Alam niyo yung dala ni Kristo? John chapter 1 verse 17. Ito yung ibibigay namin sa inyo. Babasahin ko, ha? Mas mabuti na basahin natin ang salita ng Diyos para mapakinggan ninyo. For the law was given through Moses. Sino ang bigay sa atin ng batas? Divine law? Through Moses. The divine law. The Ten Commandments. But grace and truth came through Jesus Christ. Yung maibigay namin sa inyo, yung grasya at ang katotohanan. Yung katotohanan na natanggap na ninyo through catechism. And then, patuloy din ako nagkatekay sa inyo through social media. So, kindly subscribe sa ating YouTube channel dahil araw-araw po nagsisikap ako na isi-share ko po yung dala ni Kristo. Katotohanan. Why we need the truth? Because the truth shall set us free. Amen? Bakit kailangan natin ng grasya? Because it is the divine life of God. Ano yung grasya? The divine life of God. Saan natin makukuha ang grasya? Uy. Saan natin makukuha ang grasya? Very good. Babasahin natin, ha, ang sacrament. Okay. Ating babasahin sa humina yung signal. So, ito yung kahulugan ng sacrament para maunawaan ninyo. Sacraments, ito yung sabi ng catechism of ito yung kahulugan sa sacrament. Sacraments are efficacious signs. Ulitin nyo. Sacraments are efficacious signs. Hindi ordinaryo, ha? Efficacious. Effective. Hindi to basta-basta, ha? Yan ang sabi ng CCC 1131. Signs of grace. Efficacious signs of grace instituted by Christ. Ulit.
and entrusted to the church, by which divine life is dispensed to us. Ano yung grasya? The divine life is given to us through the sacraments. So, importante na makapalapit kayo sa pari. No? So, may center na tayo, yung katotohanan ang maibigay namin sa inyo. Yung ibinigay namin sa inyo ay hindi yung sarili naming teachings, sarili naming reflection, sarili naming private interpretation. Ang ibinigay namin sa inyo ang katotohanan. Amen? At mamaya mag-anointing of the sick ako. At kung maka-confess kayo, maka-receive kayo. Anointing of the sick, it is a grace. No? Not only healing, but forgiveness of sins. Yung anointing of the sick, dalawa. Forgiveness of sins, and then purifying our healing, no? Purifying our soul. Pero sa pag-uwi ninyo, kung walang pari na makapunta ngayon, may fiesta ba ngayon? Hindi pa ako naka-personal communicate sa mga pari then bago pa tayo naka-transfer. So, receive the sacrament of confession, ha? Kung dun sa parokya ninyo, please prepare before going to your priest. Prepare spiritual preparation, examination of conscience before you confess your sins. Yan po, mga kapatid, you receive the abundance of the efficacious sign of grace in the sacrament, the divine life of God. And then kung magsamba kayo araw-araw, you receive not only grace, not only the efficacious signs of grace, but the source of grace. Grabe, no? Natutuwa ba kayo? Yan ang tunay na kayamanan na hindi mabigay ni naman. Mabigay lang sa lahat ng pari na Katoliko. Amen! Bigyan nating papuri lahat ng kaparian sa buong mundo. Sana po ay ipagdasal ninyo lahat ng mga pari. Sila lang po. Pwede ba? Sasabihin ng pari, ikaw muna mag-celebrate ng misa le minister, ha? Dahil matutulog pa ako. Pwede ba yon? Hindi! Kaya nga, hindi malate yung pari. Dahil walang makapalit sa kanyang lugar. Only the priest can administer the sacraments. Only the priest can celebrate Mass. Amen? Only the priest can consecrate the bread and wine into real body and blood of Christ. Alam nyo, kung papiliin ako sa sunod na buhay, anong gusto mo? Gusto ko pa rin maging pari. Dahil ang pagkapari ay hindi mapantayan. Siya ang makapakain sa bayan ng Diyos sa katawan ni Kristo. The life of the world. The life of the world. Kung naintindihan lang natin lahat, hindi ka papayag na hindi mo madala buong pamilya mo sa ating inang simbahan every Sunday. Amen? Hindi naman pare ang pinuntahan mo doon, kundi ang bread from heaven, ang tinapay na galing sa langit. Amen? Sa mga may karamdaman ngayon, take note, ha? Ito yung advice ko sa inyo. Yung gamot na iniinom ninyo, pagpunta sa doktor, pagpunta sa pare, they're instruments of healing. Itong mga sacramentals na ito are instrument of healing. So yung sacrament are the source of healing. Dapat lahat tayo should receive the sacraments because it is the divine life. It is sharing intimately to His divine life. The Father, the Son, and the Holy Spirit is dwelling in our heart. Wow!
Amen? Hmm, masarap nang mamatay. Pwede na ako kunin mo, Lord. No, nandito ka na sa puso ko. Amen? Simba ko ka, Father, ikaw ang tayo maunang pariyaga. No? Nagkagis ko to kamatay. No? So, padayon ta, Father Zacchaeus said, today, a vacuum in the ministry of liberation. Vacuum talaga. Spiritual combat and exorcism, which has existed for decades, is now starting to be addressed. Nag-vacuum eh. So, dahil walang mga exorcists, walang deliverance ministers, saan ngayon pupunta yung mga tao? Sa mga okultista, sa mga faith healers. Totoo? So ngayon kung nandito na ito, sinabihan tayo ng simbahan, wag pupunta doon. Pero busy naman yung mga pari. Busy naman yung mga tao sa simbahan. So ngayon, may vacuum. Ngayon, binalik na natin. No? Sa simula, sila Father Zacchaeus, sabi niya, a one-on-one approach as done in the older days of training exorcists. Nung una pala, one-on-one yung training niya. Can no longer meet this growing demand. More exorcists will be needed in the future to fill the vacuum as more and more Catholics through evangelization. So sa pamagitan nito, na-evangelize na yung mga tao, are beginning to turn away from the thousands, if not hundreds of thousands of occult practitioners in our country, are now turning back to the church to seek the necessary spiritual assistance. Hopefully, this institute will also train later on the religious, non-cleric, and lay collaborators of the exorcist. Kita nyo, may lay collaborators na tayo kasama natin ngayon. Dahil hindi ko kaya, ako lang. Okay? And then kayo na po, mga kasama ko ngayon, kayo na po ang magpatuloy. I-educate ninyo yung family circle natin. At dahan-dahan po, we enjoy the life of grace. We enjoy the life of truth. Dalang-dala na natin yung katotohanan ni Kristo. Dalang-dala na natin yung grasya na isabuhay na natin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So mamaya, lalabas ako, mag-solemn exercise ako ngayon, 2 hanggang matapos kayo lahat, lalabas ako. Mga 5 yung exercise ko ngayon. Hindi ko alam mag-react. Kung may sisigaw man, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. No? No, huwag kayong matakot, ha? Gusto ko sa paglabas ninyo sa pintuan natin, sa gate natin, puno na kayo ng pananalig. Puno na kayo ng pananampalataya. At kung may sakit man sa family members ninyo, gamitin nyo yung sacramentals, ha? And then ma-amaze po kayo. Sa lahat ng mga storya, sa lahat ng mga testimony, kayo na lang mag-discover, ha? No, ang dami po. No, ang iba ay sinishare ko po sa live natin, sa Facebook page natin, para ma-inspire tayo to go to your priest. All priests are healers. All masses are healing mass. Walang isang misa na hindi healing mass. May pumupunta dito, Father, mag-attend kami sa misa mo. Bakit sa misa ko lang kayo mag-attend? Dahil yung misa mo, Father, ay healing mass. What about yung misa ng pare? Hindi yun healing mass, Father. All masses are healing mass. And then yung mga may karamdaman talaga, sabihin nyo sa akin, dahil ibibigay ko po sa inyo, as long as kasal po kayo sa pari, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. The source of healing. Walang bayad po. Libre. Walang bayad. Yung exorcism ko, wala ding bayad yon. Libre po. Amen? Yung mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong po natin ng more than 40 mga non-seminarian. Scholars po sa ministry. No? Maraming salamat din sa pag-abil ninyo yan dahil tinutulong po natin yan.
And then kung may extra biyaya kayo, pwede kayo mag-share sa ministry po dahil yung staff natin, hindi na po sila nang nagtatrabaho. May pamilya din sila. Kung may extra blessing naman kayo. Kung wala naman, ipagdasal nyo kami. Ipagdasal nyo po kami. Yan po ang pinaka-importante po sa amin. Dahil hindi tao yung kaaway namin. Sana po, one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be po. Para sa St. Michael Exorcism Center. Sa aming kasamahan po. Pwede po pa yan. No? Ipagdasal nyo po kami ha. Bago kayo matulog. We need more prayers. We need more prayers po. Ang prayer po ay minimize sa influence ng demonyo sa ministering ito. No? Muntik na niyang ipa-close ito. Yung mga donation hindi natuloy, pero ngayon natuloy na po dahil sa prayer ninyo. Amen? At kung nag-aani din kayo ng palay, pwede kayo magdala dito 1/4 kilo ng bigas. No? Oh. Para meron makakain yung staff. Pero yung pare, walang problema. Lumaki na yung tiyan ko. Hindi to binarang, ha? Oh. Dahil yung mga pare dito ay mahal na mga tao. Sabi ni Father Shano, kada tudlo ko no, ipadajod. Lami lagi ning imong turta na, dad after. Lami lagi ning pagkaluto imong adubong manok na, dad after. I-apil pa ko na itong tuas tangkal. Nya masipyat man ko nung pare. Lami lagi na imong anak na, i-apil og da, Father. Klaro ni Father Shano. Bitaw. I-apil pa da ang anak, no? Bitaw. So, wag na kayong mag-alala sa pare dahil puno na ng pagmamahal yung kung magbigay kayo sa akin yung mga aklat lang, no, about exorcism, about apologetics. Dahil magsagawa ako ng library doon sa office natin para sa mga CFD at para sa mga deliverance ministers. Para hindi po ma-stagnant yung knowledge namin, lagi kaming bumabasa araw-araw po dahil sa inyo. Ginagawa namin yan para sa inyo. Then this coming July 11 to 29, wala po ako dito. Doon po ako sa Amerika. Pero babalik ako, no? Dahil may aatinan ako ng gathering sa mga pari. And then mag-meet and greet din tayo sa mga followers natin doon. And then kakatok ako sa puso nila para sa ating office din. Kung may magbigay natin $1, okay na yon. Isang hollow block na yon. Amen. Yung ginagawa natin, temporary building pa po yun. Hindi pa tayo nagsimula sa permanent building. Okay? So, pero malaki na yung nag-gather natin at matatapos natin yung temporary. And then yung permanent, yung nakita ninyo pinupost natin, yun talaga yung permanent building para konkreto na. And then, maganda na lugar. Okay? At magsagawa din tayo ng mga rooms doon. Sa mga malayo, meron silang matutuluyan po. Okay? Love offering din. Para sa kuryente. No? So, yan po ang plano natin. And then, may nagbigay din sa atin ng 2 hectares yung mayor doon. So, ang plano ko po ay ito, na yung mga baliw ay lalagay natin ng rehabilitation doon para wala nang baliw dito sa Bohol. Igagather natin sila doon, no? And then papakainin natin ng maayos, bibigyan natin ng mga vitamins, no? And then aircon yung kwarto nila, no? Basig magpabuang-buang pud mo, no? Basig magpabuang-buo. Pero next project pa yan, no? By nagbigay no? Ano yung plano ko doon, no? So sa mga mentally retarded, yung mga laging walang sapot, walang damit sa atin yang i-accommodate, at bibigyan natin ng magandang pagkain.